O sa amin sa City Misamis Occidental o sa tanan nga nagtanaw kanato karong pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Das ito mo atikson kini ang Usamis today, July 1, 2025. Sa ito ang mga headlines. O-taking sa newly elected official sa Team Asinso malampusong na pahigayon, simbolo sa ligon nga panaghiusa. BBM rice nga tag 20 pesos matag kilo gisugda na sa pagbaligya sa Usamis. 15 ka mga kandidata mag-indigay alang sa Miss Asinso Usamis 2025 title. Kung Asinso, Attorney Andy Waminal nanguna sa iyang katapusang flag lowering ceremony isip mayor sa Dakbayan. Traffic signs nga wala i-instalar sa Dakbayan higpit nang idili. Vaccination og check-up alang sa mga iring og iro gipahigayon sa Usamis. Hangyo tabang sa Asinso Usamis Administration sa usa ka amahan alang sa anak nga na-hospital gitubag. Aniya ang maritalya sa Usamis today. Oath-taking sa newly elected officials sa Team Asenso malampusong napahigayon, simbolo sa ligon nga panaghiusa. Ang good news ning report. Mapasigrabong nagahiusa ang Team Asenso sa opisyal nga pagpanumpa sa katungdanan sa mga newly elected officials sa Misamis Occidental Lunes, Hunyo 30, 2025 nga gipahigayon sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Diin gipakita sa mga lideres ug mga opisyal sa Misamis Occidental ang ilang ligon nga panaghiusa og tinguha alang sa padayon na pag-uswag sa probinsya subay sa 5M's core values. Presente sa oath-taking ang tanang bagong napili nga mga opisyalis sa Misamis Occidental nga gipangunahan ni Governor Henry S. Waminal, uban nila ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, 1st District Congressman Jason Paredes Almonte, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug mga elected officials sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga dakbayan sa probinsya, lakip na si Usamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Di ng tibok Team Asenso na kabot gayud ang makasaysayanhong kadaugan nga wala pa mahitabo sukad sa Misamis Occidental. At tulos sa mga seremonya, una nga nanumpa sa katungdanan ang bag-ong mga napiling opisyal sa matag munisipalidad nga gidumala mismo ni Governor Waminal ug gisaksihan sa mapari sa tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. Sunod nga nanumpa sa katungdanan ang mga opisyal sa sangguniang panlungsod sa Oroquieta City nga gi-administer ni 1st District Congressman Jason Paredes Almonte. Sa Usamis City, uban ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Waminal ug sa Tangub City nga gidumala ni 2nd District Congressman Ando Waminal. Katapusan nga nanumpa ang masakop sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan mismo ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez. Gisundan sa pagpanumpa ni Vice Governor Weng nga gidumala ni Upper Dapitan Concepcion Punong Barangay James V. Tinai. Sunod nga nanumpa si 1st District Congressman Jason Almonte nga gi-administer ni San Isidro Calamba Punong Barangay Julieto Mutia Banuelos. 2nd District Congressman Ando Waminal nga gidumala ni Kinuman Norte Usamis City Punong Barangay Delfin Ignacio. Misunod si Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Waminal nga gidumala usab ni Kapitan James V. Tinai. Katapusan nga nanumpa si Governor Henry S. Waminal nga gidumala ni si Basi Clarina Punong Barangay Robert L. Calibog. Sa iyang inaugural message, gipadayag ni Congressman
Congressman Jason Almonte nga iyang gipanumpa dili lamang ang tuon niyang kamut apan ang tibuok niyang kaugalingon aron moalagad og magserbisyo dili lamang sa unang distrito apan lakip na usab sa tibuok probinsya. Kini nga panumpa dili lang usa ka formalidad, usa kini ka panata sa akong buhaton ang tanan aron dili magmahay nga ang inyong gisaligan pag-usab. Daghang salamat. Gipahayag usab ni Kong Ando ang dakong kadaugan sa tibuok Team Ascenso nga bunga sa dakong pagsalig sa katawhang misamisnon base sa ilang nakita nga pagkakasaligan o pagkamao nga mutuman sa mga saad. Bisag unsa kadugay sa pamulitika, bisag unsa ka isog sa pangalan, gi-reject ninyo sa inyong barangay kay inyong gipadaog ang Team Ascenso. Inyong gipadaog ang miyembro sa team nga inyong nakita masaligan o mutuman sa mga saad. Sa laing bahin, gipasalig usab ni Ascenso Pinoy Congressman Attorney Indy nga siya maningkamot aron mas daghan pa ang mutuo, makapamatuod ug mas dali nga mapaabot ang mga programa sa Ascenso Pinoy ngadto sa tanang Pilipino. I will continue to work to inspire you that hopefully in the next election, kung karon there were only a fraction who believed in our cause and there were only a fraction who really showed the support, no? I will work hard to inspire that the next time mas daghan nagyog mutuo, no, para mas sayon nagyod, no, mapaabot ning ato ang mga programa sa tanan Pilipino. I know that the task will be heavy, but with sincere, no, party mates, matinud-anon nga mga kauban, I know it can be done. Samtang sa mensahe ni Governor Henry, iyang gi-highlight ang mga nagkaraiyang mahinungdanong programa o kalampusan sa Ascenso Administration ubos siyang pagpanguna isip gobernador sa probinsya. Mihatag usab siya og pahimangno ngadto sa mga newly elected o re-elected local officials diin pahayag niya. Let us remember, the work is far from over. Our new term is not a time to slow down. It is a time to push forward even harder. Under this united leadership, we are not starting from zero. We are accelerating from momentum and with a full slate of aligned and committed public servants from all levels, and now with the rare opportunity to move one direction, with one heart, for one Misamis Occidental. Natapos ang opisyal nga pagpanumpa sa katungdanan sa mga newly elected officials sa Misamis Occidental uban sa dakong paglaom o pagpakita sa ligon nga panaghiusa, ingon man ang mga saad ug pasalig sa Team Ascenso ngadto sa katawhang misamisnon alang sa usa ka kasaligan nga liderato, matinud-anong serbisyo ug walay puas nga paningkamot alang sa mas hayag ug malambuon nga kaugmaon para sa tanan. BBM rice sa tag 20 pesos matag kilo gisugda na pagbaligya sa Ozamis. Gitutukan ni Leon Medalyo ang maong balita ani ang iyong report. Sa mas gipalapad nga serbisyo sa probinsya nga pangagamahanan sa Misamis Occidental sa pagpanguna ni very hardworking Governor Attorney Henry A. Suaminal, gipahigayon adlong Lunes, Hunyo 30 ning tuiga ang ikaupat nga hugna sa baratong bugas para sa Misamis noon o BBM Rice sa IBJT Terminal, Ozamis City Institute of Technology kon o CIT. Diin pipila ka mga Ozamis noon ang nakapahimlo sa dekalidad og abot kaya nga bugas nga tag 20 pesos matag kilo. Gilimitahan lamang sa 25 ka kilo ang mapalit matag pamilya aron mahatagan usab og kahigayunan ang uban pa nga makabenepisyo sa maong programa.
Bisan pa man kini ang ikaupat nga hugna sa pag-apod-apod sa baratong bugas para sa Misamis-non nga mapalit pinaagi sa mga Asenso Misamis Occidental Kadiwa Centers. Apan kini usab ang una higayon nga gibaligya ang maong bugas sa kantidad nga 20 pesos matag kilo. Din unang nakabenepisyo ang mga katawhang Usamisnon. Sa interview kang Bermio Bitonio sa Economic Enterprise Office of the Province, iyang ipadayag nga ang maong programa usa ka inisyatiba nga bunga sa dakong paningkamot ni Governor Henry aron mas mapaabot og mapabarato pagayod ang naguna nga panginhanglanon nga palaliton alang sa tanan. Niya kita karon diri aron sa pag-implementar sa programa sa baratong bugas sa Misamis-non nga tag 20 pesos ang kilo. Programa kini sa ato ang hardworking governor nga si very hardworking Attorney Henry Sevilla Waminal. Atol sa pagpamaligya sa maong BBM rice, ano na giandam nga 300 ka sako nga bugas nga naglangkob sa 25 kilos matag usa o aduna sa 200 ka sako nga bugas nga tag 5 kilos ang matag usa alang sa mga mamalitay. As of this day, doon natay mga 300 ka sako nga tag 25 kilos ang bugas. Doon na po tayo 200 ka sako nga tag 5 kilos nga bugas. Ang maka-avail ani kitang mga Misamis-non nga naadiri karon. Tanan nga mga Misamis-non nga ibutang nato nagkinahanglan nga mo-avail sa atong tag 20 pesos ang kilo nga bugas. Ang maong programa bunga sa dakong paningkamot ni Governor Henry subay sa mga inisyatiba sa Team Asenso Administration alang sa sektor sa agrikultura nga naglakip sa suporta gikan sa binhi, abono, pagpagaling hangtod sa pagpalit sa ilang abot aron matabangan usab ang lokal nga mga mag-uuma sa probinsya. Kani karon nga mga bugas nga ato ang gipamaligya nahimo ni tungod sa pagpaningkamot sa ato ang hardworking governor. Doon ay programa sa agrikultura ang gitawag natog Asenso Rice Farmers Full Assistance. So ubos niya na doon natay palay buying. So kita karon na malit og mga palay para ato ang galingon kay doon naman tay duha ka rice mill diri sa District 1 o sa District 2 tagsa-tagsa usa sa District 1 usa pod sa District 2. So ang ato ang mga napalit nga mga bugas atong ipagaling. Now ato nga na siya ang produkto karon mo ni siya atong ibaligya sa ato ang mga lumulupyo sa Misamis Occidental. Ang pagbaligya sa BBM rice nga tag 20 pesos matag kilo nagpadayon Hulyo 1 ning tuiga aron matagan-an ang nakataas nga demand sa katawhan ug aron mas daghan pang Usamisnon ang makabenepisyo. Din adunay giandam nga 100 ka sako nga tag 25 kilos ug 70 ka sako nga tag 5 kilos nga mamahimong mapalit hangtod sa 10 kilos matag mamalitay. Allocation karon nga 135 ka mga recipient. 100 ani ang half sack, then 35 ang tag 5 kilos. Sa 5 kilos, 70 man kabuok. So, mo hatag tag 2 bags. So, each recipient mga 10 kilos. Dakong kalipay ug pasalamat ang gipaabot sa mga katawang Usamisnon nga nakabenepisyo sa BBM rice sama na lamang ni Rowena Suico, residente sa Barangay Karangan. Kabalo ma'am nga kanang natay balatong bugas karon nga ibaligya. Ganiha buntag sayo ma'am, nabasa din ako sa Facebook. Nalipay ko mo nang sayo ko na rin. Sayo ka. Dako na kayo katabang. Salamat, dako kayong salamat kay daghan kong anak, dako na kayong katabang. Salamat guys. Ang mamahimong makabenepisyo sa maong BBM rice mo ang mga Misamisnon. Sa dakbayan sa Usamis, ang mga residente makahimo sa pagpresenta og valid government ID nga nagpamatuod nga residente sila sa dakbayan o certification gikan sa ilang barangay. Ang baratong bugas para sa Misamisnon o BBM rice usa lamang sa mga talagsaong programa sa Asenso Administration nga gimugna pinaagi sa dakong paningkamot ni Governor Henry S. Waminal uban sa suporta nila kong
Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug Mayor Attorney Sam Norman Fuentes aron magtubag sa mga suliran sa katawan, ilabi na ang nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Elioncio. 15 ka mga kandidata mag-indigay alang sa Miss Ascenso Usamis 2025 title. May report sa Frederick Son. Formal lang napili sa mga pageant judges sa Miss Ascenso Usamis 2025 nga naglakip nila ni Judge Miss Pilin Buhisan Humuad, Mr. Wilson Angkun Bigornia, Mr. Arn Lim Bandala, Mr. Jandu Tari ug Mr. Jason C. Kahuti. Ang 15 ka mga utkan ug maanyag nga mga kandidata nga siguradong makaapil sa second round sa competition para sa titulo sa Miss Ascenso Usamis 2025. Ang usa sa mga highlight activities sa 77th Charter Anniversary sa Usamis City ug kapistahan sa mahal nga patron sa syudad, ang Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de la Cruz di Migpangi nga mas naila sa bansag nga mahal nga Birhen sa Kuta. Ang proklamasyon gibutyag pagkatapos sa pagayon nga presentation and screening of the candidates adlang Domingo, Hunyo 29, 2025 nga gipahigayon dito sa ground floor sa Gaisano Mall, Usamis City. Pagkatapos sa presentation ang Q&A portion ug human sa hugot nga deliberasyon sa mga judges, napili ang 15 gikan sa 51 ka mga kandidata nga nagrepresentar sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan nga pakita sa ilang katahom, tinuoray nga istorya sa kinabuhi ug talagsaong talento. Ang 15 finalists naglakip nila ni Miss Melodic G. Catalbas nga nagrepresentar sa Barangay Gango, Kit Shiana G. Adalin sa Barangay Gutukan Dako, Miss Aiko Usian C. Tamparong sa Barangay Carmen Annex, Sabana Claire E. Ferrer sa Barangay Tabid, Chris Daniel M. Animas sa Barangay Tinago, Erika R.B. A. Sigubia sa Barangay Bagakay, Hezekiah Francis Neil Ataw sa Barangay Baybay San Roque, Maria Elaine Joy C. Luzano sa Barangay 50th District, Kyrie Nicole U. Tagalugin sa Barangay Aguada, Crecia K. P. Gallo sa Barangay Bongbong, Nancy Manzano del Socorro sa Barangay Kinuman Sur, Ginely S. Sarsaba sa Barangay Sinusa, Crisnil Love H. Pilarca sa Barangay Maningkol, Mirel Erich M. Kuisun sa Barangay Sangay Dako ug Miss Marian P. Sia sa Barangay Kinuman Norte. Again, my salute to our prestigious judges, sir and ma'am. Salamat kaayo for your assistance to this very important part of our celebration of the Charter Anniversary. May salute to our 51 barangay leaders, atong mga barangay kapitan. Ingon pa si Mayor Indy, Tita, please extend my pasalamat, saludo sa atong 51 ka barangay nga wa gyud mo balibad ug sa kanunay very supportive in our activities, especially in the advent of this Charter Anniversary of Usamis City. Ang aktibidad aktibong salmutan sa mga sakop sa konseho sa pangunguna ni City Councilor and Committee on Tourism Chairman Honorable Roland Dinquis Huiso ug kauban usab ni City Vice Mayor Simplicia Bibinere. In full force usab nga nagsuporta ang mga barangay kapitan, supporters, higala ug mga proud parents nga games sa pag-cheer sa ilang mga anak. Sa iyang mensahe, gipasidunggan ni City Councilor Dinquis Huiso ang paningkamos sa mga barangay officials ug sa mga kandidata aron mahatag ang best craft niini bisan pa man kinsira sa 51 ka mga kandidata ang makabadayon sa sunod nga round sa kompetisyon. Bahala pag wala sila nakuha, ang importante they already represent bravely sa ilang matag barangay and they're so proud to be part sa inyong matag barangay. Ang yung mga effort left unnoticed, di yun na namo pwedeng amo ang di namo amo ginang perming hunahunahon nga giunsa na ni mini ninyo pagdala ang inyong matag barangay just to come up with the best of the crop nga inyong mahatod karong buntaga. Ang top 15 finalists dili lang nagrepresentar sa ilang katahom, talento ug karbo sa barangay, apan nahimo usab silang inspirasyon ug timaan usab kini sa tinuoray nga espiritu sa asenso samtang padayon sa pagpangandam ang mga kandidata alang sa Grand Coronation Night.
presentar una ang top 15 candidates sa first Monday of July karong umaabot nga Hunyo City 2025 atol sa LGU Ozamis Flag Raising Ceremony sa Ozamis City Hall grounds. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernald Texas. Salamat Bernald. Kong Asenso Attorney Indy Waminal nanguna siyang katapusang flag lowering ceremony isip mayor sa Dakbayan. Ani ang mga detalye. Personal ni pangunahan ni former Ozamis City Mayor ug newly elected Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ang iyang katapusang flag lowering ceremony sa local government unit of Ozamis isip Chief Executive sa Dakbayan. Adlong Biyernes Hunyo 27, 2025 nga gipahigayon sa Ozamis City Hall grounds. Sa iyang mensahe, gibaliklantaw ni Kong Asenso Attorney Indy Waminal nga sa dihang baguhay pa lamang siya nga milingkod isip mayor sa Dakbayan nga nagpadayon sa nasugna ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal samang mensahe sa pag-congratulate ug pag-ila ang iyang mahuna-hunaan alang sa mga empleyado sa LGU nga dakong nakaamot sa padayong pag-asenso sa Dakbayan. As I stand by you, as I speak to you one last time as your city mayor, no, murag huna-huna ako unsa ako mensahe, na-realize na ko, no, parehas sa gihapon, no, I still ought to congratulate you for the job well done for the past 3 years in your contributions to the Padayon Asenso Ozamis administration. No. We've had unprecedented accomplishments. Nakanitanan ato ang mga accomplishments. No, you can find out more about them yourselves, and I'm sure kamutanan kabalo unsa man na sila, no, they would not have been possible without your contributions as well. Gipadayog sab ni Kong Asenso ang iyang katapusang hangyo isip mayor ngadto sa mga empleyado sa Ozamis City Hall. Butang na lang po natog last hangyo nako sa inyo ha, mga empleyado diri sa City Hall, and that is, no, just continue working hard. Continue working sincerely, no? Because not only will you be rewarded accordingly, makita magid na ang inyong pagpaningkamot, pagkakugi, pagbinuotan sa inyong tagsa-tagsa kapanilamalay and barangay, no? Not only will you be rewarded personally, but as we have seen the past 6 years since 2019, no, naara magyud tay difference nga mahimo. And I'm sure our incoming city mayor, Attorney Sam Norman Go Fuentes, no, will recognize that, and like me, like the City Council, he will also reward that accordingly, no. Gisaysay ni Congressman Indy nga bisan pa man aduna sila laing-laing estilo sa pagdumala, ilabi na sa bagong mayor sa Dakbayan nga si Attorney Sam Norman Fuentes, masaligon siya nga taliwala sa ilang magkalahi nga personalidad, magpadayon ang usa ka vision sa administrasyon nga mao ang padayong pag-asenso sa Ozamis City. Don't get me wrong, no, si Attorney Sam or incoming mayor, Mayor Sam, no, definitely he will be his different person, no. Lahi man po mig personality, lahi po siya personality ni Kong Ando, no. He will have his own different style of leadership, no. But what I can guarantee you, Attorney Sam, no, is part and is a member of the Team Asenso family. So while he may have different styles of doing things, he will have his own leadership style, no. Definitely he will pursue the same vision of Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, and Asenso Misamis Occidental. Sigurado sab si Kong Indy nga sa paglingkod ni Mayor Sam uban ang ligon nga pagtinabangay sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri ang tanan nga mga empleyado padayong maampingan tungod kay ang pag-asenso sa Ozamis City ug sa Misamis Occidental makabot kung magpadayon usab ang pagtinabangay sa tanan. You are in good and capable hands. I'm sure kamo mga employees here sa City Hall will be taken care of. Mga employees sa ato ang partner national government agencies, you will be well taken care of because we all recognize kailangan magtinabangay ta para makabot ni ato ang mga pangandoy tanan sa syudad o sa probinsya.
Gipasalig usab sa kongresista nga ang kalihukan wala magpasabot nga katapusang yugto tungod kay bisan mas dako na ang iyang responsibilidad sa national level, magpadayon gihapon siya isip kauban sa administrasyon. This is just my last address as a city mayor, and it's not a goodbye because indeed no dili pa ko magpaalam sa inyo ha. No. I will still be seeing you around. I will still be working with you, albeit in a different role, no. I will no longer be your boss, your immediate superior, no, but I will be another colleague ninyo dire sa City Hall, no. I will be another Ozamisnon like you, a fellow Ozamisnon, no, aspiring for greater things sa city. Dugang good news ni Kong Indy. And I'm sure magkita-kita gihapon ta. I'm sure na times nga magkatrabaho gihapon ta. In fact, no, ako ang opisina diri ra gihapon as our incoming mayor has graciously allowed no for us to keep an Asenso Pinoy office here on Ozami City diri mismo sa City Hall, no. I cannot stress this enough with our councilors, no, with our incoming mayor, and of course with our department heads and kamo LGU employees here in the City Hall. The city is in good hands. No, Ozamisnons, no, the future remains bright. As for me, no, as I said, kauban na lang ko ninyo, no, I will remain as your friend. I remain a fellow Ozamisnon, hoping for the best, working for the best for the city. Magkita-kita lang gihapon ta, no. Until that time, padayon lang gihapon ta pagpaningkamot para sa tuang syudad, probinsya. Padayon lang gihapon pag-asenso sa Osamis. Again, thank you very much for your hard work the past 3 years. Thank you very much for your time this afternoon. Daghang salamat o maayong hapon, maayong gabi sa tanan. Traffic signs nga wala gi-instalar sa dakbayan higpit nang idili. May report si Adoni Dicena. Sa pagpatuman pohon sa City Traffic Light Ordinance, mahimong matikitan, mapinaltihan o makasuhan ang mga individual nga mokuha o mutangtang sa mga traffic sign nga gipangpahimutang sa kagamhanang lokal o bisan nga mga traffic sign nga gipanag-iya sa Department of Public Works and Highways. Bisan ang pagbuot-buot o butang og traffic sign alang sa personal nga katuyuan, dako gihapon kining bawal. Kini mabasa sa Article 3, Section 8 sa City Traffic Light Proposed Ordinance nga gipasabot sa City Legal Counsel Attorney Francis Solita nga sa gipagayon nga public hearing mahitungod sa gituking Traffic Light Ordinance. Matod pa ni Attorney Francis Solita nga bisan ang Department of the Interior and Local Government adunay memorandum circular niini ang pagpadili sa mga individual o mga establishmento sa pagbutang og traffic sign. Sama na lang sa traffic sign nga no parking aron ang tagdumala ra mismo ang eksklusibong makaparking o kini nga kahimtang kumon nga makita sa bisan asang bahin sa kadalanan ning syudad o kini dakong bawal. Then Article 3, installation and interference with traffic control items. No person shall install, establish or display on any road or in the view of any person on any road or interfere with, alter or take down any traffic control sign or item. Now, what does the article or section 8 mean? If there is a sign established by the LGU or any competent authority like the DPWH, no person is allowed to take them down as they please. Dili ko ganahan nga sign, ako ning kwaon, ako ning tabunan. Or make their own signs and signals. Magtukod ko dili no parking dapit sa akong kalsada kay para ako ray makaparking. As discussed by Sir Edgel, the DILG of Ozami City, the DILG person for Ozami City, under the rules and regulations of the Department of the Interior and Local Government, bawal gina sila. You are not allowed to have any sign that, kumbaga, I am putting this sign up so I can call a spot on the street my own. Bawal gina siya. No single person has any right or any specific right to a specific street, regardless as to whether the same, it is actually adjacent sa ilahang home or sa ilahang place of business. It's public road. Kita tanan tagya na, bale. So ano si Sir Edgel, makita ganina siya, not only nga i-clear na siya sa DILG, but you will also be penalized by this ordinance. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Edon, vaccination ug check-up alang sa mga iring og iro
gipahigayon sa Ozamis. Atong nawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Gidagsaan sa mga pet owners gikan sa Ozamis ug kasikbit na mga dapit ang mga Aguada Covered Court atol sa gihimo nga libreng bakuna o veterinary check-up alang sa mga iro ug iring nga gibisugdahan sa 4PAW Society sa kolaborasyon niini sa Animal Aid Veterinary Clinic ug sa City Veterinary Office sa Ozamis. Ang maong outreach program gitumong sa pagpalambo sa responsableng panag-iya ug hayop ug pagsiguro sa kahimsog sa mga binuhi nga gisuportahan og dako ni Dr. Lawrence Verhil Gascasal sa Animal Aid Veterinary Clinic isip usa sa mga sponsor sa maong kalihukan. Napahimuslan sa mga pet owners ang libreng anti-rabies vaccination, general health check-up ug veterinary consultation para sa mga binuhi. Dugang pa gipanghatagan usab og libreng dog food ug treats ang mga partisipante nga nakapahimuot sa mga pet owners o sa ilang mga hayop. Ang veterinary office sa Ozamis tagatag usab og mahinungdanong tabang sa pagpahigayon sa maong kalihukan uban sa suporta sa kanunay asenso Ozamis administration ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes nga nagapadayon sa mga programa alang sa kaayuhan sa kahayupan o komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Hangyo tabang sa Senso Ozamis Administration sa usa ka amahan alang sa anak nga hospital gitubag. Ania ang report ni Mary Melody Reyes. Wala magduha-duha sa pagduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration ang usak amahan nga si Ismael Baguio, 38 anyos sa residente sa Barangay Malaubang, Ozamis City, nga nangayog tabang alang sa iyang anak nga si Renz Gabriel Baguio, 5 anyos nga may balatiang benign febrile seizure ug na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Ni ako sir, kaya aron makaabil ko sa atong hospitalization nga gi-sponsoran sa atong gobernador og atong congressman og sa incoming nato nga newly elected, newly muset na nga bag-o nga congressman si Mayor Indy Waminal. Akong anak sir kay nay convulsion taas kay og hilanat siya sir. Si Renz Gabriel si Baguio sir, 5 years old. Sa agi na namog dali-dali sir na admit mi sa Faith Hospital sir. Ang sakit nga nasinati sa anak ni Ismael usa ka klase nga kumbulsyon nga gipahinabo sa hilanat. Kasagaran kini mahitabo sa mga bata nga nag-edad og 6 ka bulan ug hangtod 5 ka tuig ug pagdugang pa ni Ismael. Na siya mga plema sa iyang lungs sir dahil naana infection sir ba mo nang nakako sa iyang taas kayo nga hilanat. Nagtrabaho ingon nga usa ka security guard giangkon ni Ismael nga gamay lamang ang iyang kita ug kung adunay mga emerhensya nga sama sa iyang giatubang dili niya kini makaya. Maayo na lang pinaagi sa mga lideres sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna o pagpadayon ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes sa mga nasugdan ni kanhi Mayor sa Dakbayan o kasamtangang Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. uban sa ligo ng suporta ni Governor Henry S. Waminal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal nga naglatid sa programang Asenso Ozamis Free Hospitalization na zero ang ilang hospital bill nga mikabat sa 27,289.87 centavos. Ako sir, security guard ko sir, medyo kapos yun ang kita sir mo nang if ever na yung mga incident or mga yung ani nga panghitabo, dako yung kayo mi og pasalamat kay matabangan mi sa LGU og sa atong mga namunuan sa atong probinsya o sa syudad. 27,000 sir.
full yun nila hatag sir na zero balance yun ang among bill. Tungod sa pagtubag sa Asenso administration, nahatagan og tukmang medikasyon ang anak ni Ismael ug sumala pa niya. So far sir, okay na sir, stable na, naka-recover na. Pasalamat ni Ismael alang sa tulo ka mga haligit sa probinsya, ilabi na ni kong Asenso Attorney Indy Waminal ug ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes nga nagsiguro nga mahimong makanunayon ang mga nasugdang programa sa Asenso administration, ilabi na ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga dakong makahatag og kahupayan sa pamilyang Ozamisnon. Sa atong mayor nga incoming na nga mahimong congressman og sa atong nga si Mayor Indy og sa atong congressman nga si Congressman Ando og ni Governor Henry, daghan yung kayong salamat sa inyong gihimong programa nga dako yung kayong katabang namo nga mga pobre. Salamat yung kayo, God bless og hinaot nga tagaan pa mo taas og daghan pa nga mga proyekto nga moabot sa inyong paglingkod sa atong gobyerno. Salamat yung kayo. Yes sir, dako kayo magpasalamat yun sir sa tibuok na kong pamilya, sa atong LGU, sa pamilya Waminal nga naghatag inisyatibo ani nga programa sir ganang free hospitalization. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat melang Ozamis Today, hatod ka nato ingon na serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang Asenso Ozamis News Channel Team, Yonsho Medalio Bernaldexon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog, si Glenn Ray Ruluna, sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumadixon, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.